Wala na po sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Krising, pero makakaapekto pa rin ba ito sa bansa? Alamin po natin ang latest sa panahon mula kay Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor! Salamat, Pia. Mga kapuso, kahit nasa labas na nga ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Krising at ibinaba na po ng Pag-asa ang lahat ng wind signals, magpapatuloy po yung pabugso-bugso mga pag-ulan at hangin na sa ilang bahagi po ng ating bansa dahil pa rin sa habagat. Huling namataan ng Pag-asa ang severe tropical storm Krising na meron pong international name na WIPA, 345 kilometers kanluran po yan ng Itbayat, Batanes. Ang pagkilos po nito ay pa-west-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour at tinutumbok na po nito ngayon ang southern China. Wala ng wind signal pero may gale warning pa rin po sa northern seaboards po yan ng northern Luzon kaya hindi pa rin po ligtas pumalaot yung maliliit na sasakyang pandagat. Habang patuloy ang paglayo ng bagyo dito po sa Pilipinas, hinahatak at pinalalakas pa rin po nito yung hanging habagat at yung paghampas po nitong habagat lalong-lalo na dito sa western sections po ng ating bansa, yung dahilan kung bakit maraming lugar pa rin ang nakakaranas ng mga pag-ulan. Base po sa datos ng Metro Weather, posibleng maulit yung mga pag-ulan ngayong gabi. Dito po yan sa malaking bahagi po ng Luzon, kasama po dyan ang ilang lungsod dito sa Metro Manila, pati na rin po dito sa may Western Visayas at ganoon din dito sa may western part ng Mindanao. Bukas ng umaga, may mga pag-ulan din po dito yan sa Ilocos Provinces, La Union, Pangasinan, Central Luzon, kasama po dyan ito pong Zambales at Bataan, Calabarzon, ganoon din po dito sa may Mindoro Provinces at pati na rin dito sa Bicol Region. Sa hapon naman, halos buong Luzon na po ang makakaranas ng mga pag-ulan. May mga matitinding buhos ng ulan pa rin sa ilang lugar kaya po nananatili yung banta ng mga pagbaha o di kaya naman ay landslide. Dito naman sa Metro Manila, mataas pa rin po ang tsansa ng mga pabugso-bugsong ulan bukas gaya po ng naranasan natin kanina. Pero posible po na bahagya naman po itong mabawasan. Pero patuloy po natin yang imomonitor sa rainfall advisories ng Pag-asa. May mga pag-ulan din sa Visayas, lalo na po dito sa Panay Island at pati na rin sa Negros Island Region. At meron namang mga panakanakang ulan. Dito po yan sa ilang bahagi ng Central at ng Eastern Visayas. Dito naman sa Mindanao, bahagya pong mababawasan yung mga pag-ulan at kalat-kalat na lang po yan dito sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at pati na rin sa ilang bahagi po ng Soc-Sargen. Sa atin namang extended outlook, posible pong magpatuloy ang maulang panahon sa Lunes, lalong-lalo na dito sa western sections po ng Luzon at ng Visayas. Pero dito may mga nakikita rin po tayong mga pag-ulan sa may Cagayan Valley, Bicol Region at ilang bahagi rin po ng Eastern Visayas. Halos ganito rin po sa Martes pero may mga pag-ulan na rin dito po yan sa malaking bahagi ng Mindanao. Yan po ang latest sa lagay ng ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Dalawang sugatan at 3 ang nawawala dahil sa bagyong Krising at habagat na nagpabaha maging sa Metro Manila. Ang Department of Health nagpaalala sa publiko sa peligrong dulot ng baha, lalo na kung may mga sugat. Nakatutok si Darlene Kai. Sa gitna ng pabugso-bugso hanggang malakas na ulan at kasabay na high tide, mabilis na binaha ang ilang kalsada sa Malabon alas 4 ng madaling araw kanina. Sa pagtaas ng tubig, lumutang ang mga basura. Hindi alintana ng ilang residente at empleyado na lumusong sa hanggang gutter na baha. Yung baha medyo madumi. Kailangan po mag-iingat. Dating doon sa trabaho, maghuhugas po ng paa. Ang tricycle driver na si Ireneo, umuwi na lang dahil hindi kakayanin ng tricycle ang baha. Wala, kumita ng konti, uwi na. Wala eh. Hindi tayo pwedeng nagsakripisya ng ganyan eh. Ayon sa LGU, umabot sa mahigit 4 na talampakan ng high tide na posibleng nakaapekto sa bahang naranasan doon. Baha rin ang gumising sa mga residente ng isang subdivision sa Cainta, Rizal. Nag-deploy ng truck doon para maitawid ang mga stranded na pasahero. Sa Maynila, abot gutter ang baha sa bahagi ng Espanya Boulevard. Bagamat passable, pahirapan ang pagbiyahe ng mga motorista. Bumaha rin sa ilang bahagi ng Taft Avenue gaya ng nakuna ng Hughes Cooper sa tapat ng Philippine General Hospital malapit sa Pedro Hill Street. Gayon din sa bahagi ng Taft at United Nations Avenue. Umiwas sa mataas na tubig doon ang ilang jeepney at UV Express. Ang mga pagbahangyan sa Metro Manila dahil pa rin sa ulang dala ng habagat na patuloy na hinahatak ng bagyong Krising.
Habagat din ang ilang araw na nagpapaulan sa Mimaropa tulad sa San Jose Occidental, Mindoro kung saan abot hita ang baha at pinasok ng tubig ang mga bahay. Ayon sa residente, umabot na sa mga bahay ang tubig mula sa ilog bunsod ng ulan. Bagamat nagbawas na raw ng tubig doon, ikinabahala nila ang patuloy na pag-ulan. Paalala ng DOH, kapag nagkasugat sa panahon ng tag-ulan, hugasan ito ng malinis na tubig at sabon. Panatilihing malinis, tuyo at protektado ang sugat. Sundin ang mga paunang lunas para sa mga sugat. Iwasang mabasa ng baha ang sugat hanggat maaari at agad na kumonsulta sa doktor. Sa datos ng Office of Civil Defense, 3 na ang naitalang nawawala dahil sa pananalasa ng bagyong Krising at Habagat. 2 sa nawawala ang mula sa Sebaste Antique matapos anurin ng baha papunta sa dagat noong Huwebes. Ang isa pang nawawala, naitala sa Palawan. 2 naman ang naitalang sugatan matapos mabagsakan ng puno sa Camarines Sur. Sa huling tala ng OCD at DSWD kaninang alas 6 ng umaga, mahigit 68,000 pamilya ang apektado. Mahigit 5,000 pamilya ang kasalukuyang nasa evacuation center. Patuloy ang pamamahagi at repacking ng food packs para sa mga nasalanta. We are on red alert, meaning all our resources have been put on standby for resources available. Ayon sa Pag-asa, patuloy na palalakasin ng bagyong Krising ang Habagat na magpapaulan sa halos buong Luzon at ilang lugar sa Visayas at Mindanao. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Pinagpiestahan ng mga residente ang mga inanod na tilapia sa Bislac River sa Bacara, Ilocos Norte. Kanya-kanyang bit-bit ng lambat ang mga residente. Anila, lumalabas sa mga isda kapag mataas ang level ng tubig sa ilog doon. Sa Bugay, Cagayan, nagsagawa naman ng forced harvest ang ilang nag-aalaga ng isdang malaga. Ayon sa LGU, kinailangan ng hulihin ng mga isda dahil sa maruming tubig na napupunta sa mga palaisdaan bunsod ng bagyo. Binili na rin daw nila ang mga isda para maibalik ang puhunan ng mga mangingisda. Habang ang iba, ibinenta na lang ng palugi. Perwisyo pa rin ang baha sa Maynila kasunod ng mga pag-ulan at nakatutok doon live si Nico Wahe. Nico. Ivan, mga hindi gumaganang flood control station, mga baradong drainage system at maging mga tubong hindi raw nagtatagpo. Yan ang mga dahilan kung bakit kaunting ulan lang ay baha na agad dito sa Maynila. Hanggang gutter na baha ang namerwisyo sa mga motorista sa Espanya Boulevard madaling araw kanina. Sa Taft Avenue, naglakas loob ang mga motoristang suungin ng baha. Pero ang tricycle na ito hindi na sumugal at bumalik na lang. Bandang tanghali, baha pa rin sa ilang bahagi ng Maynila, kaya sa General Luna Street. Si Manila Mayor Isko Moreno, personal na nag-obserba sa paghigop o pagpump ng bara sa drainage doon. Talagang kailangan bigyan ng concern itong Calao, Taft Avenue, major thoroughfares. It has to be cleared of any obstruction, hopefully even flooding, yung major thoroughfare para tuloy-tuloy. Bandang alas 3 ng hapon, baha pa rin sa Taft Corner UN Avenue. Nagsagawa ng clearing operation sa bahaging ito ng Calao. Pinuntahan din namin ang mga nakatira sa gilid ng ilog na ito na konektado sa Estero de Sunog Apog. Ayon sa kanila, kahuhupa lang ng baha. Araw-araw raw silang binabaha kahit walang ulan. Kanina pong madaling araw, high tide po, alas 3 ng madaling araw. Humupa po ng alas 7. Tapos bukas po, ganun po uli. Ang hupa naman nun, alas 8. Aminado si Moreno, mga band-aid solution pa lang ang nagagawa nila kaugnay sa baha sa Maynila. Hanggat wala yung talagang real solution, which is to create more catch basin and pumping station that are running effectively at mga tubong sapat at nag-uusap. Kasi maraming ginawang tubo rito sa Maynila, hindi nagpapangita. Hindi gumaganang flood control naman ang problema sa Estero de Sunog Apog, kaya bumabaha roon pag high tide. DPWH at MMDA raw ang may hawak nito. Yun ang nalulungkot tayo. I hope that DPWH and MMDA will look into this. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng DPWH at MMDA.
Ivan, dahil nag-declogging naman na kanina ay unti-unti nang humupa yung baha dito sa may Taft Avenue Corner UN. Kanina, buong kalsada na to ay talagang baha at ngayon, kalahati na lang, itong kanang bahagi na lang at kalahati na lang din ng gutter. Yung karugtong naman na General Luna Street ay wala na ring baha. Balik muna sa inyo, Ivan. Ingat, maraming salamat, Nico Wahe. May naitalang mga pagguho at pagbagsak ng mga bato sa norte dahil sa masamang panahon. Habang sa isang bayan sa Ilocos Norte na wala ng supply ng tubig kung kailan maulan. Mula po sa Lawag, Ilocos Norte, nakatutok live si JP Soriano. JP? Pia, hindi man sobrang lakas ang hanging dulot ng bagyong Krising, dama naman po ang epekto nito sa iba't ibang bahagi ng probinsya ng Northern Luzon, kabilang na po dito sa Ilocos Norte kung saan po umuulan na ulit ngayon dahilan para po masira ang ilang river wall. Kita ang mga nalalaglag na malalaking tipak ng bato mula sa gilid ng bundok sa Camp 6 sa bayan ng Tuba sa Benguet, bunsod ng malakas na ulan. Pasado alas 9 kaninang umaga nag-abiso ang DPWH Cordillera na hindi muna madaraanan ang bahagi ng entrada ng Rockshed. Pinadaraan muna ang mga sasakyan sa alternatibong ruta tulad sa Marcos Highway at Asin-Nangalisan San Pascual La Union Boundary Road. Patuloy ang clearing operations. Bandang alauna ng hapon, isang boulder o malaking bato ang bumagsak sa isang kotse at bahay sa Camp 7. Buti na lang, walang sakay ang kotse at nakalikas din ang mga nakatira sa bahay. Abiso naman ng Baguio City Public Information Office, sarado muna ngayong araw dahil sa sama ng panahon ang Mines View Park, Baguio Botanical Garden at 3 pang tourist spot. Sangkatutak na basura naman ang bumara sa flood control metal screen guard sa tributary patungong Balili River. Nananawagan ng mga opisyal ng barangay sa mga residente na maging disiplinado sa pagtapon ng basura para hindi magbaha. Bandang hapon ang maramdaman sa Bacara, Ilocos Norte ang malakas na ulan at hangin na dulot ng bagyong Krising. Bahagyang napunit ang bubong ng ilang covered court. Ang ilang bakanteng lote at sakahan sa gilid ng kalsada sa bayan ng Pasukin nalubog sa tubig. Tumaas ang level ng tubig sa Bislac River. Malakas din ang agos ng ilog sa Bilatag River. Kaya nasira ang pangunahing tubo ng water service provider ng bayan na Prime Water na nakapwesto sa isang bahagi ng river wall. Nung lumakas po yung tubig, bali tinangay po yung tubo sir na naka-expose. Kaya ganyan po nangyari. Ang hindi lang namin alam sir kung ano po yung nauna, yung river wall ba ang naunang nasira o yung dinala ng tubo yung river wall. Kaya apektado ang supply ng tubig sa ilang lugar sa dalawang bayan. Sana po maayos ng mas maaga pa. Kasi mahirap po talaga pag may business tsaka may walang ganito, walang kuryente tsaka tubig. At hanggang ngayong hapon po ng Sabado, nagpapatuloy pa rin ang ulan at malakas pa rin ang agos ng ilog dahilan para hindi pa rin naayos nga ho ang nasirang linya ng tubig. At ayon po sa LGU, dati na pala nalang hiniling sa water service provider ng nasirang water line na yan na ilipat na sa likurang bahagi ang tubo para hindi ito nasisira tuwing malakas ang agos ng ilog, lalo na tuwing may bagyo. Dapat iplano na lang yun para ma-fix na, hindi taon-taon na nasisira yun. Yun ang problema namin. Pag nasira na yun, wala na kaming supply dito sa na tubig. Ayon sa Prime Water, may initial assessment na sila at pinapahupa lang nila ang masamang panahon para ma-check at makapagkumpuni. Nagkaroon din ng maliliit na landslide sa Pagudpud kaninang umaga. Nasa 64 na pamilya o katumbas ng halos 200 individual mula sa 8 bayan ng probinsya ang inilikas nitong magdamag. Ang bayan ng Umingan isinailalim sa state of calamity sa Pangasinan kung saan maraming barangay ang apektado ng malawakang baha. At Pia, kahit pahabang papalabas na ang bagyong Krising, patuloy pa rin pong nakaalerto ang mga otoridad dito sa probinsya ng Ilocos Norte, lalo pat sinabi ng Pag-asa at gaya po ng nireport ni Amor kanina, isa po ang probinsyang ito sa mga patuloy pa rin uulanin sa mga susunod na oras. At yan muna ang latest, balik ko na sa iyo, Pia. Ingat kayo at mukhang lumakas ulit ang buhos ng ulan. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano. Apektado rin po ang Visayas at Mindanao ng habagat na pinaigting ng bagyong Krising. Ilang kalsada ang binaha at may nasawi pa matapos mabagsakan ng nabuwal na puno. Mula sa Bacolod City, nakatutok live si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Eileen.
Ivan, mabilis ang pagtaas ng baha lalo na sa mga mabababang kalsada sa Negros Occidental. Kagaya na lang dito sa Bacolod City, kahit malakanakang pag-ulan na ang nararanasan sa probinsya ng Negros Occidental. Pinagtulungang itulak ang sasakyang iyan sa bayan ng Binalbagan sa Negros Occidental. Stranded kasi ito nang suungin ang abot-hitang baha sa kalsada. Dahil sa taas ng tubig sa Sipalay City, kinakailangan ng gumamit ng heavy equipment ang LGU para mailikas ang ilang residente. Sa tala ng LGU, mahigit 500 pamilya na ang nasa evacuation center sa lungsod. Sa Kabangkalan City, pansamantalang hindi madaanan ng mga motorista ang kalsadang ito. Nagkabitak-bitak na kasi ang daan matapos bumigay dahil sa landslide. Pauwi na sana ang isang rider sa mainit Surigao del Norte nang matamaan siya ng natumbang puno kagabi. Naisugod siya sa ospital pero idineklara siyang dead on arrival. Malakas daw ang hangin sa lugar na tinitingnang dahilan sa pagkatumba ng puno. Agad nagsagawa ng clearing operations ang mga otoridad sa lugar at passable na ang kalsada. Sa Bacolod City, gutter deep pa rin ang baha sa ilang kalsada kahit na humupa na ang ulan. Patuloy naman ang paghatid ng tulong sa mahigit 1,700 evacuees na apektado ng baha at landslide sa probinsya ng Antique. Ivan, nagpapatuloy naman ang assessment ng mga local DRRMO kung maaari na bang bumalik sa kanilang mga tahanan ang mga nag-evacuate. Habang wala pang desisyon ay tiniyak ng mga LGUs na sapat ang mga pagkain, tubig at iba pang pangangailangan para sa mga evacuees. Yan munang latest mula dito sa Bacolod City. Balik sa inyo dyan, Ivan. Ingat, maraming salamat. Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. For the first time, nagsama-sama ang tinaguriang Pamilya de Guzman ng TVB sa outside world. Sa kanilang all-out performance sa It's Showtime, may pa-live rendition sila sa nag-viral na music video ni Kapuso Big Winner, Mika Salamanca. Yan ang literal na collaboration ni Mika kasama si Mom at kapwa-housemate na si Clarice de Guzman. Face card never declines naman ang ika-nga ikambal na sina Shubi Etrata at Esnir kasama ang bunso kuno na si Will Ashley. It's giving Gen Z dahil sabay-sabay nilang sinayaw ang ilang trends on TikTok. Nireveal naman ni Mom Clarice na sina Mika at Shubi ang kanyang mga paboritong anak for today.